Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo, nang pumila si Jesus para magpabinyag kay Juan Bautista sa Ilog Jordan, hudyat iyon nang simula ng gawain ni Jesus para sa sanlibutan. Inilalarawan din dito ang pakikisangkot ni Jesus sa buhay ng tao. Bagamat wala siyang kasalanan, pinili niyang humanay sa mga tao upang ibigay sa atin ang pagliligtas ng Diyos. Inilalarawan din sa pagbibinyag kay Jesus ang kaniyang pagtalima sa kalooban ng Diyos. Sa pagdiriwang natin sa kapistahang ito, magbalik tanaw tayo sa tinanggap nating binyag at tandaan ang karangalan natin bilang mga anak ng Diyos na patuloy na tumatawag sa atin na tumalikod sa kasalanan at mamuhay ayon sa turo ni Jesus. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero Diyos, anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ang Mesiyas sa Ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at sinabi mong ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugdan. Kaming mga isinilang mo bilang mga anak sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Alawin niyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkakaalipin pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat, siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang inyong Diyos. Dumarating ang Panginoong makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin, sa kanyang kandungan ay pagyayamanin, at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ikaw poon na aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuutay, dakila rit marangal pa. Nabatbat ka, O Diyos, na maningning na liwanag, kalangitay parang tolda, na kamay mo ang nakalantad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinasakyan ay ang papawiring ulap. Sa pakpak ng mga hangin ay doon ka lumalakad. Tagahatid ng balita ay hangin ding sumisimoy at kidlat na malalim ang aliping tumutulong. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa, nariyan ang lawat malawak na karagatan, malalakit maliliit na isda ay di mabibilang. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kailangang tinatanggap. Mayroon na silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Kapag ika'y lumalayo, labis silang nangangamba. Natatakot mga matay kung kitliin mo ang hininga.
mauuwi sa alabok, pagkat doon mula sila. Taglay mo ang katangiang buhay nila ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Poon, pinupuri ikaw ng aking buhay na taglay. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayong lahat sa kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ngunit nang mahayag ang kanyang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak muli sa tubig at sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin sa kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Darating ang Panginoon at sa Espiritu't ako'y magbibinyag siya tahaton. Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, naghari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami, si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Bibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ay magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy.
Siya ay makapangyarihan kaysa sa akin at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang panyapak. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang siya'y nananalangin, nabuksan ang langit at bumaba sa kaniya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ipinagdiriwang po natin sa araw na ito ang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon. Masasabi nating ngayon ang hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan. Kung mapapansin ninyo, tinanggal na natin ang mga dekorasyon, ang mga palamuti, ang mga Christmas lights at mga parol. Ibig sabihin, papasok na tayo sa karaniwang araw. Subalit, hindi ito nangangahulugang kinalimutan at sinarara rin natin ang diwa ng Kapaskuhan. Patuloy pa rin po nating sinasabuhay ang liwanag ng Pasko. Ang liwanag ng pagbibigayan at liwanag ng pagmamahalan. Ang pagbibinyag ni Jesus sa Ilog Jordan ay tanda ng pagsisimula ng kaniyang pampublikong ministeryo. Kaya naman, kagaya ng sinabi ko, kung bukas papasok na tayo sa mga karaniwang panahon, ibig sabihin nito, ang ating pagninilay ay nakatuon na sa mga ordinaryong pamumuhay ni Jesus Nazareno, kung saan siya ay nangaral ng mabuting balita at gumawa ng iba't ibang uri ng kababalaghan at mga himala. Sa puntong ito ay magandang pagnilayan natin ang sakramento ng binyag at ang epekto ng binyag sa ating buhay. Unang-una po, ang epekto ng binyag ay nilinis nito ang ating kasalanang orihinal na minana natin sa ating unang magulang. Kaya nga kung pag-uusapan ang minanang orihinal na kasalanan, pinatutungkol pa nito ang aklat ng Henesis na kung saan ang unang taong nilikha ng Diyos sa pangalang Eva at Adan, hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. May pinagbawal ang Diyos ang kunin ang bunga sa hardin. Subalit pinili nila na sundin ang kanilang kalooban, sundin ang kanilang sarili. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon, sa kasaysayan ng sannilikha, pumasok ang kasalanan sa pagsuway ng ating unang magulang. Walang plano ang Diyos
na ang tao ay magkasala, sapagkat ang Diyos ay mabuti at walang anumang kasalanan na nagawa. Subalit pagmasdan ninyo, ang tao ang pumili sa kasalanan. Kaya nung pinili ng tao ang kasalanan, naging makasalanan siya. At nung siya'y nagkaanak, dala-dala sa kaniyang anak ang pagiging makasalanan na namana sa kaniyang unang magulang. Hanggat ipinanganak tayo sa mundo, dala-dala natin ang una o orihinal na kasalanan na ginawa ng unang tao na nilikha ng Diyos. Kaya nga kailangan ang orihinal na kasalanan na ating minana ay matanggal. Kaya ang unang epekto ng binyag, nililinis tayo sa kasalanang orihinal na minana natin sa ating unang magulang. Ibig sabihin ng pag-aalis o paglilinis sa kasalanang ito, pinanunumbalik ang nasira nating relasyon sa Diyos, dala ng kasalanan. Ikalawang epekto, tayo po ay inaampon ng Diyos. At kung tayo'y inaampon ng Diyos, itinuturing niya tayong kaniyang anak. Kaya nga kung inyong mapapansin, sa pamamagitan ng ating binyag, tayo'y naging anak ng Diyos. Sa ating pagsilang sa mundong ito, tayo ay naging anak ng ating mga magulang. Subalit sa binyag, tayo ay isinilang bilang mga anak ng Diyos. Kaya alam po ninyo, mahalagang alamin ninyo kung kailan kayo bininyagan. Sino ang nakakaalam dito ng petsa ng kaniyang binyag? Itaas ang kamay. Iilan lamang, wala pang 10. Bakit mahalaga ang araw na kayo'y bininyagan? Hindi lang dahil naging anak kayo ng Diyos, kung hindi naging tagapagmana kayo ng kaniyang kaharian. Ibig sabihin, kung naririnig ninyo ang buhay na walang hanggan at kapag tinanong kung kailan nagsimula ang buhay na walang hanggan sa inyong buhay, nagsimula ito nung kayo'y bininyagan. Kaya nga ang binyag, panghabang buhay, dahil dito nagsimula ang inyong buhay na kailanman hindi na matatapos. Ikatlong epekto, tayong lahat naging bahagi na ng simbahan o sambayanan ng Diyos. Pag pinag-uusapan natin ang salitang simbahan dito, hindi tayo nakapatungkol sa lugar. Hindi ito tungkol sa altar. Hindi ito tungkol sa ganda o laki ng simbahan. Ang ibig sabihin ng simbahan, ito yung buhay na sambayanan na pinili, hinirang, tinipon ng Diyos. Isang sambayanan na may pananalig sa Diyos. Isang simbahan na naglilingkod sa Diyos. Kaya tayong lahat na naririto, tayong lahat tinatawag na buhay na simbahan at buhay na sambayanan ng Diyos. Kaya sa araw na tayo'y binyagan, tayo'y napabilang at naging kabahagi ng sambayanan o simbahan ng Diyos. Ikaapat na epekto ng binyag, tayo ay tinatakan o sinelyuhan ng isang espiritual na marka o karakter. Ibig sabihin nun, yung tatak na ito, hindi na pwedeng mawala. Yung tatak ng ito, panghabang buhay.
Ibig sabihin, itinalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos. Itinalaga tayo para sa Diyos. At kahit anumang kasalanan, hindi pwedeng mabura ang markang ito nung tayo'y bininyagan. Kaya nga ang binyag, hindi pwedeng ulitin. Ang binyag, panghabang buhay. Kasi baka mamaya may pupunta sa akin, sasabihin, Father, ang dami palang nagaganap, ano? Kapag binibinyagan, pwede mo bang binyagan ako uli? Hindi na pwede. Kasi ang binyag, it happens once and for all. Kapag nabinyagan ka na, ito ay panghabang buhay na at hindi na pwedeng ulitin pa. Kaya mga kapatid kay Kristo, 4 na mahahalagang epekto ang naganap sa atin nung tayo'y nabinyagan. Ang magandang katanungan ngayon, Father, bakit si Jesus Nazareno kailangang binyagan? Siya rin po ba ay nagkaroon ng orihinal na kasalanan kung siya ay Diyos na walang kasalanan? Ang sagot, kung tutuusin, hindi kailangang binyagan ni Jesus Nazareno dahil siya ay Diyos at walang kasalanan. Bakit nagpabinyag si Jesus kay Juan? Upang pabanalin ang tubig. Dahil si Juan nagbibinyag lamang sa pamamagitan ng tubig. Ngunit ang pagbibinyag ni Jesus ay pagbibinyag sa pamamagitan ng tubig at Espiritu Santo. Nangangahulugan na si Jesus mismo ang nagpasinaya at nagtatag ng sakramento ng binyag. Hindi ito imbento ng ating simbahan. Si Jesus Nazareno mismo ang nagtatag ng sakramentong ito. At kung inyong mapapansin, sa paghanay ni Jesus sa mga nakapila upang pabinyagan, ito ay nangangahulugang si Jesus nakisangkot sa ating pamumuhay. Si Jesus hindi nagdalawang isip na samahan tayo sa anumang uri ng laban ng buhay. Si Jesus nakipamuhay sa atin liban sa kasalanan. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tulad ng tubig na ginagawa nating simbolo at tanda ng paglilinis at pagpapabanal, tayong lahat inaanyayahan ding maging banal. Dahil sa sakramento ng binyag, tayo'y naging anak ng Diyos na banal. Kaya inaasahan din sa bawat isa sa atin na sa ating pagkilos, sa ating araw-araw na buhay, isaalang-alang natin ang pagiging banal, malinis, at dalisay. At alam ninyo, hindi natatapos ito sa ating pagpapakabanal habang tayo'y nasa lupa. Dahil nga sa pamamagitan din ng binyag, kung tayo'y naging anak ng Diyos Ama, si Jesus Nazareno naman, naging ating kapatid. At dahil kapatid natin si Jesus Nazareno, dapat makipagtulungan at makibahagi tayo sa misyon ni Jesus. Tayong lahat sa pamamagitan ng binyag, naging misyonero ng Diyos. Tayo ay nakikibahagi sa misyon ni Jesus Nazareno sa kanyang 3 pangkalahatang misyon bilang pagiging hari, pari, at propeta. Kaya nangangahulugan ito na sa pamamagitan ng binyag, binigyan din tayo ng kapangyarihan
upang ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Binigyan tayo ng kapangyarihan upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa binyag, lagi nating tatandaan, hindi lamang tayo pinabanal, kung hindi, pinalakas din tayo upang maging misyonaryo ng Diyos. At tayong lahat nagiging instrumento at katuwang ni Jesus Nazareno upang balang araw tayong lahat sama-samang umakyat sa langit at maging tagapagmana ng Diyos Ama. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at huhukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagbibinyag kay Jesus, ibinunyag mo, Ama, na siya ay tunay mong anak at lubos na kinalulugdan. Isinasamo namin ngayon ang aming mga kahilingan habang kami ay nananalig sa iyong mapagkalingang mga kamay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Igawad nawa ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, ang sakramento ng binyag na may tapat na pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging totoo nawa sa kanilang mga pangako at paggawa ang mga namumuno sa aming bayan upang mapagsilbihan nilang lubos ang aming pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Pahalagahan nawa ng mga magulang at mga nakatatanda ang kanilang tungkuling gabayan ang mga kabataan sa tama at tuwid na landas ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging buhay mong tanda kami sa bawat isa upang maakay namin tungo sa iyo, Ama, ang mga hindi pa nananampalataya sa pag-ibig at liwanag na hatid ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasapit nawa sa walang hanggang buhay na ipinangako mo sa amin, O Diyos, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman.
Gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Dakilang Ama, ipagkaloob mong kami manatiling tapat sa iyong kalooban sa bisa ng aming pagbibinyag sa tubig at espiritu. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ay sampatang pastor na patungo sa amin. May dala na may alay kay Jesus sa samsama. Tayo na sa Belen, tayo na sa doon kay sarap mag-awit sa tabi ng samsama. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awit sa tabi ng samsama. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kaniyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya ay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan. Ang pakikipisa ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya ay lumukob, nawaring kalapating tagapagtaguyod. Tinanghal siyang Mesiyas namin at iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang sa mga aba ay itinampok. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw
at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen, mga dasalan at mga panyo upang lalo kaming manalangin
at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.